Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Ug kung ipadayag ng ngadto sa kahayag ang tanang mga butang, makita ang matuod nga kiniya, kay ang tanan madayag mahimong kahayag. Usa pagmatngon kamo sa inyong pagpamati, kay kadtong aduna, hatagan pagdugang, apan nang walay iya kuhaan pagani sa iyang giisip nga iyaha. Busa giingon, pagmatanan, pinaturgon, bangon gikan sa mga patay, ug hatagan ka ni Kristo ug kahayag. Ay, Uy! Kabisi ba nimo? Ayaw mo lagi ka na meron. Oo ba kay wala mo ko na traffic. Nya, nagdalit ko kay gimingon ako sa imuha. Ay, kaate Ito mga kila niya. paglakaw na ako, diri pa ka. Nagsige pa kakuan sa mga buwak kadto karon. Nagsige pa kakuan sa mga buwak. Dili na namo misil buhaton. Mga kinamatay mga trabahante nga ano sa Ay, Johnny. Diba ko bitaw gyud ka? Nakinahanglang atimanon yun ni nato atong garden. Ikaw mo ka mo be resource atong income dong og ang restaurant. So ato gining pangunayan. Misil mo, ina mo. Sana na may trabaho ni Dan. Ay, sus. Kaya wa, na anay. uy. Ay, ma. Si Dan. Ano mo diri sa gawas? Ano gakuyog mo? Ako ang istoryaan kay kugihan ka ayos tanan akong inan niya na natay trabahong duha, nga kaya na to siyang buhion, nga bisag wala si papa. Grabe jud ka kuan pag kuging mama, grabe. Bitaw ma, murag sa about time na po siguro nga kami na po ang mo serbisyo nimo. Ay. Abi ninyo no? Di gyud pwede nga ako ning hunungon. Kay ang akong responsibilidad ninyo isip usa ka inahan. Hangtod gyud na sa kahangturan. Di gyud na pwede na tumputlon bisag mga minyo pa mundo ha. Mga timan gyapon ko ninyo, naa gyapon ko. Na dirito na kay mag-snacks atas balay na Ma, kali. igo ko mo. Basta matulog to ron ma. Ay. Miss? Miss, excuse me. Pwede ko padali sa order? Ikaw ha? How's my beautiful sister? Beautiful ka karon likod. Ikaw happy ko nang luod nimo ha? Tagsa na kay kamuduaw na ko diri ha? Sige lang ka busy.
Well, you know naman yung Sister Red na busy kaayo. Meeting diri, dinner date diri, pangitag bana didto. Ayaw na lagi pangitag labad sa ayaw na lagi pangitag bana. Kay babaya ka nga. Di pwede nga mamahim kung single forever sis Oeng. By the way, nice na kayo mong place. The last time nga ningari ko, dili pa yung ani ka improve. Pero karon so far, nito ka dyan kayo. Naadin may akong time and effort. Naadin tanan ako gispend. Mo biya nila kapuman sa mga bata. So ay ko gina, nakamove on na ka. Nakamove on na ka sa hurt sa past. Nakamove on na bagay ka. Well, move on. Yes. Pero hurt. Lapas pa kayo na po ang tanan. Carlos! 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 Oh my God! Naghanap na ka! Di na ko ni mo! O di na ka makapugong na ko! Oh my God! Misa pa na lang sa mga mga anak! Di na ko Kaya ni mong bulion ng mga bata! Bahala ka! No! Di na ko kaya! Di na ko kaya! Carlos! Maluwi ka! Ang sa mga anak ayaw biyahe! Maluwi ka! Di na ko kaya! Bahala ka na! Carlos! Maluwi ka! No! Dili na ko ni mo! Carlos! Carlos! Ayaw ko biyahe. Ayaw biyahe mga bata, please. Hoy! Kita ka! Hoy! Balik diri! Ano ka doon? Muni daw tang tao. Huwag naniid. Dito, nakanotice ko. Siguro mga 2 na kami. Daw. Kailan ka? Ano si Papa? No! Kung sugod ng balik na siya. Ikjud ko sugod. Ayun lang. Salamat nga ako rin sa klasa o aniag. Kasi ako yung dinhi. Ako rin sa Si... ang ibiyaan ako niya pagkurot sa kong kwarta. Kaya diagnose ko na ako yung cancer o ikadala na ang akong kinabuhi. No. Nasilutan ako. Ibiyaan ako. Doon ako pero mo wala ng kagiya. Hasta ang Ginoo. Ibiyaan ako. Dili mo ana ang Ginoo. Manggiloyon ang Ginoo. Balik sa Ginoo.
Usa ra ka butang ang gusto na kong mahitabo. Nga mabalik ko ni Clarissa. Mungayo ko asaylo. Gimingaw na ko ni Clarissa o sa akong mga anak. Gusto na kong kakos nila. Tabangin ko, Hazel. Bakit ko? Sa pre mo yung istorya na ko. Kuya, wala masagana kasi views ba nila? Nagkita ni Carlos. Makaluluoy na kayang kahintang. Uman siya biyaan ni Cindy. Nasakit siya. Masakit nun siya. Cancer. O kung sa may gusto ni mong buhaton ako, kaloy-an ako siya. Ako siyang dadon din ispay. Ako siyang atimanon. Nagbasol na siya. Nagbasol na siya sa iyang mga sa. O gusto siya makikita ni mo sa mga bata. Hazel, pangutan ako ni mo. Kung ikaw pakahay naa sa akong dapit, kung ikaw pakahay gibuhatan ni Carlos sa iyang gibuhat nako, katong panahon, katong adlaw nga niingon siya, nga mularga na siya, mulakaw siya, iyan akong biyaan. Kay wa siya nahigugman ako. Kay wa na siya nahigugman ako, Hazel. Katong panahon nga gagugod ko sa iyang sakyanan. Kay gahangyo ko niya, nga di ko niya biyaan. Para man lang sa mga bata. Katong panahon, nga wa ko'y katog. Gatukaw ko kada gabi eh. Kay para na ako'y makaon, para na ako'y kapakaon sa akong mga anak. Hazel, katutanan, lapas pa kay to. Naapa to dire. Katutanan, gikip to na ako dire. Ang samad, nagyapon. Nagyapon dire, Hazel. Di pwedeng ako to isalikway ang tanan. Di pwedeng ako to kalimtan ang tanan sa ingon ana lang ka sayon. Ha? Hazel? Apan tinudaan ay nagbaso si Carlos. Di ba di ka makapasaylo sa imong bana? Nawaan na ba di ay ang imong gugma ngadto niya? Di ba di ka maluoy sa iyang sitwasyon karon? Ha? Kung ang Ginoo nakapasaylo, ikaw pa ka ha? Kita pa ka ha nga tao lang? Carlos? Clarissa, hindi ako kay pasaylo nila sa aking mga Uy, ay pag balik nito. Isultihan ko ni Hazel sa iyong talita. Naluon ko dito. Isa kung saan ba nagyapon kita?
may gipanumpaan ta sa Ginoo. Pwede na po kung sa pulis. Siyempre pasabot anima. Nganong naaning tawhanan ni? Gani, Si tuyo nimo. pasalo ako. Gibingaw ko ninyo. Wa! Gibingaw ko ninyo. Dani, ano yun naman si Papa? Si Papa. Papa. Naku ila ni salbahisan ni. Sukad niya yan, gibiyaan si Mama. Naku ila niya. Salbahis ka! Dali. May sakit si Papa niya. Naasi, sir. May cancer. Mo di mo balik ka diri namo kay nakay cancer, nakay sakit, ha? Bahis ka? Wa na kay luna diri sa akong kasing-kasing, ha? Sabot ka? Kanuog ka? Ha? Dam. Bawa diri! Bawa! Bawa! Ano yun ang pagsuko si Papa? Ato ning amahan. Gusto pa man sa iyang gibuhat. Ato aning amahan. Bahis ka? Dali, Wa kay luna sa akong kasing-kasing. Wa mi na kinahanglan nimo, kasabot ka? Mi na kinahanglan nimo. Don! Pawaan na siya ma! Bawa! Bawa diri ha, bawa! Mapahuwaan na siya ma! Hawa nagbalik! Balik! Carlos? Huwag pa ba akong pag-inuson? Gusto na ang imong pagpaantos. Diyos ko! Diyos ko! Anong gibiyaan mo ako? Ang ikapot nga pulong. Mateo 27:46. Ili, Ili, lama sabachthani. Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Ikaapat nga pulong nagipamulong ni Hesus ngadto sa Golgota. Pulong sa mga pagmahay. Kini ang saad natong mabati niya itong tao nga nawada na sa paglaom tungod sa bugat kayong pagsuway nga nahiaguman. Nganong mahayan man nato ang Ginoo nga dili man gayud siya ang mibiya kanato. Kay dina sa Mateo 28:29 nagingon, ako mag-uban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Pagkanindot nga maong saad. Gani sa Roma 8:28 nagingon man sab kay siguro ako nga walay bisan unsa nga makapahimulag kanato siyang gugma. Ug galing lang kay ang sala nga mo'y usa ka dakong pabag nga matagamta mo ang katimos sa gugma sa imong manunubos. Magpatuyang kita sa mga paglunang sa mga kasalanan
hangtod nga moabot sa atong kinabuhi ang kaalautan. Ug dinhi basulon mo ang Ginoo sa imong gidangatan. Apan ang tinuod, ikaw mismo ang nagtukmod sa imong kaugalingon nga mag-antos. Mga kaigsunan, ayaw kalimot ning maong kamatuoran. Dili mo talikod, kanimo ang Ginoo. Ikaw ang mitalikod kaniya. Busa, panahon nga mawad-an ka o paglaom tungod sa tumang pagantos, sangpita ang imong manunubos. Kay siya nagpaabot kanimo. Iya kang tabangan sa imong paglitok. Ili lamang sa baktani. Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. In the heart of Cebu lies an ideal place for the people on the go. Uncle Tom's Cabin Hotel gives guests a convenience of quick and easy access to Cebu's business centers, offers spacious rooms furnished with all the modern-day amenities. Uncle Tom's Cabin Hotel, located at NP Yap Street, Barangay Capital Site, Cebu City. For reservations, call 032-888-8667. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Paing hapon ka natong tanan, mga kaigsunan, ana-ana sab kita sa atong programang Paghigmata. Ikaupat nga pulong sa atong Ginoo ibabaw sa krus. O atong pamalandungan karon og pagambitan ang atong gipakita nga dula sugilanon mahitungod niini. So, nag-una lang ko kay wala pa man si tatay pero mo join dito sa tuwa karon. Sister Cheryl, may hapon sa atong mga suki din sa atong tulumanon, paghigmata. Unya, before we continue discussing the fourth word,
I would like to congratulate the Family Life Apostolate Ministry sa ilahang mabungahon kaayong outreach dito sa San Francisco, Camotes. O naka-experience yun sila dito healing nindot kaayo kay dunagyoy dili na makalakaw, and then after how many years, more than 10 years, nakalakaw gyud. Oh, just because of forgiveness. yes, amen to that. Wow. Oo. Unya, dito sad ko, gipadasad ko ni tatay sa Surigao, inya, pasalamat ko sa atong mga nagdawat na ko dito, si Brad Dodong o si Sister Inday Chua. Thank you very much kaninyo, kaning magtiayon nga how yun ka maabi-abihon. Unya to, wa jud ko palakwa, wa ko padadiog daghan kaayong kanang egpay. So salamat kaayo Sister Inday and Brad Dodong ug sa tanan nga mga kaigsuonan nato dinha sa Surigao. So nindot kaayo ang well attended sad kaayo dito sa Surigao, no? Unya gi-consider na to nila nga Lenten recollection. Yes. So karon atong magpadayon ta. By the way, sa dili pagyudi ay duna daytay pahinumdum sa atong mga kaigsuonan nga karong umabot Sabado, growth seminar alang sa batch 90. Karon na nang Sabado, no? That's March 14, 2026. Pero mahimog yapong mo-appeal ang dili batch 90. Yes, katong wala pa nakasuway, wala pa nakatambong o growth seminar, or katong gusto lang mag-refresher sa growth seminar. Okay? So, ay kalimot niya ang mga pitsa nga ato nang gipahibaw kaninyo, aron dili gyud mo makalimot. So, padayon ta sa ikaupat nga pulong, which is My God, why have you forsaken me? Sa Binisaya pa. Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. Now, it's very interesting kay sa 7 ka pulong, ang address sa atong Ginoong Hesus ngadto sa amahan is amahan. Primero ningon siya, amahan ko pasayloas la kay was na masayon. Nga dito sa padayong tapusan sa amahan ko sa imong mga kamot, ako itugyan ang akong espiritu. Ngano man, kining ikaupat nga pulong niya sa ibabaw sa krus, ngano man, nga dili man amahan ang iyang i-address ngadto sa Diyos amahan. Nganong, Diyos ko man. So we find that to be very interesting. Yeah. Pulos man ta ani murag karas ang tutunlan. Pasaylo alam, pero di yun mahimo nga dili nato ipadayon natong programa. Yes. And then as we speak, we'd like to inform everyone to really take extra care kay duna gyud karon uso gyud karon prolonged na ni kaayo ang uso sa ubo ug sipon, no? Dili lang kita rang duha, Brad. So many. Sa panahon karon nga nag-on-uwan, yes. delikado kayo. And this one is going to last for 5 days. Murag LPA going into the shear lines and stuff like that. So, sige Brad, interested sad ko ngano niingon ka nga ngano man nga Diyos ko naman ang iyang pag-address, dili naman amahan. Yes. Kay sa ako alang, no? Iyang gi-quote actually, iyang gi-quote ni gikan sa Salmo 22 sa pag-ampo ni Haring David. Sa diyang anaa siya sa kaguol, anaa siya sa kaapiki. Umihangad siya dito sa Ginoo, ngano gibiyaan man ko nimo, gibugal-bugalan, giyaga-yagaan ako dinhi. Kung unsa na ilang ipanulti ka nako, giinsulto nako nila, ngano ko nung nagsalig ko sa Ginoo niya, tan-awon maka ila ko nung gitan-aw kung mutabang ba dyan ang Ginoo nga akong gisaligan. So, if we read through Psalm 22, the whole of Psalm 22, ato na to dito may bawaan ang pag-ampo o ang pagmahay, ang
pagpabuhagay ni Haring David ngadto sa Ginoo sa iyang pagmahay. Og dinhi isang dapita, gipakita ni Kristo sa atong Ginoong Hesus ang iyang pagkatawhanon. Bale, iyang gikuha, iyang gi-represent ang tibuok katawhan. Iyang gibutang iyang kaugalingon sa lugar sa tibuok katawhan kinsa sa paagi ni Haring David nga nangayupo usab dito sa Dios Amahan nganong gibiyaan mo ako. So this shows us the human side of our Lord Jesus being true human, true man, and true God. He was crying out nga nung gibiyaan mo ako, pero makaingon ba gyud ta that God, we can be separated from God? No. Exactly why he had to take that from the Song of David, so that murag iyang gi-reflect din sa kaugalingon ang yango mo sa katawhan nga daw dili wala na pamati ang ilang mga pag-ampo. Mo'y gusto niyang ipaabot nga here I am one with you, and I am doing this for you, for all of mankind. Mo ni nakapasakit, Sister Cheryl ba? Sa gibuhat sa atong Ginoong Hesus. Yes. Diya sa ibabaw sa krus. Dili lang sa ibabaw sa krus. Sukad sa dito sa Gethsemane, sa Harden, dito sa tanaman sa Gethsemane, ang iyang passion na naagian, iyang gitugyan niyang kaugalingon tungod og alang kanato, and yet daghan pa kayo kanato, maski gani sa mga Kristiyano, maski sa binunyagan, maski sa mga Katoliko, daghan pagyapon kaayo nga wala kini makita o wala nato ma-appreciate pag-ayo unsay giagian sa atong Ginoong Hesukristo para lang sa atong kaluwasan. And I'm not saying that with an accusation towards you, because I was also like that. I am also guilty of that. So Brad, unsa ra man gyud maoy makaundang sa Ginoo paghigugma sa tao? Can we say that he can stop, he can cease loving us? Never. I should say never, because he even loved us first. Even we were still sinners, he loved us first. Wala siya maghuwat nga kitang katawan may gugma kaniya, kundi siya mismo na higugma na kanato sa diyang wala pa ta may gugma niya. And because we were created out of God's love for all of us, so it can never happen nga moabot ang higayon nga dili siya may gugma kanato, dili siya mo pasaylo kanato. Take for example katong imong gisugyot ka ganina, Sister Cheryl, dito sa Camotes, katong milagro sa usa ka naka-wheelchair na nga babae sa dugay na kaing panahon, more than 10 years. Dili siya makalakaw tungod sa iyang kakulian. Sa dihang iya nang gihangad ngadto sa Ginoo, sa dihang iyang gihatag iyang pagpasaylo dito sa tawo nga nakasala kaniya, dako kay sala niya ang iyang bana. Dako kay sala niya gibiyaan sa siya. Karon sa dihang iyan nang nahatag iyang pasaylo, maski wala pa diya ang bana. Siya pa niya natawgi. Nakahukom na lang siya. Oo. Nakahukom siya nga akong tawgon o akong pasayloon. And what miracle happened? Yes. Wow. So, and God, having seen that, mo maning nasa Mateo 6 nga, kung ikaw di makapasaylo, dili usab makapasaylo ang amahan kanimo. Now, ang kining atong kaayuhan sa sakit, kaayuhan sa mga balatian sa lawas, ana ama diya itong kaayuhan diya sa pagpasaylo sa Ginoo. Kay gipakita man ni Jesus nga, okay, your sins have already been forgiven. Get up and walk. Ginanto niyang usa ka nga lumpo na, dili na makalakaw. Gialsa nag-stretcher, gipasakay nag-stretcher dito sa iyang atubangan. Gani,
giingnan pa siya sa mga pariseo ato nga kinsa ka man nga mo pasaylo. Niingon siya nga asa may daling isulti. Napasaylo mo masala o moingon lang ko barog og lakaw na. Because in forgiveness there is already healing. There is healing. Amen. Mabitaw ning bisag asa si tatay mo adto, kanang forgiveness is a requirement for healing gyud. Amen. O dili gyud pwede na mag-expect ta og miracle unya. Daghan pa kaayog gidumtan, daghan pa kaayong wa na pasaylo, no? So that miracle took place because of the decision to forgive. Pagkanindot. Amen. So nara, mora din ni sekreto atong pagpaubos kay dili man jud ka makapasaylo kundi sa ka mapaubsanon. Oh, kinahanglan mo ang kunyud sad ka nga dili sad ta perpekto niya makasala sa gyud ta. So an acknowledging that with humility is already the first step. Now, Jesus is trying to take our human side on that moment on top of the cross. Sa diyang gibitay siya, iyang gikuha ang kahuyang sa katawhan, iyang giangkon ang sala sa katawhan, ang kaguol, ang kahingawa, ang tanan nga mga negatibo nga atong ipamati, iya ka nang gikuha gikan kanato. O iyang gipakita nga mahimo man jud natong itugyan kining tanan ngadto sa amahan. Pero Brad, ako no I'd like to take akong gustong kutloon kining maong linya. Kay kining maong linya dili ra ni linya ni Jesus kung dili linya sa daghan kaayong tao nga ang feeling nila gibiyaan na gid sila. I agree. Oh, gibiyaan na sila sa Dios, gibiyaan sila abandoned by family, abandoned by loved ones, abandoned by maingon natog blessings of God, abandoned sa bisag unsa na lang ang gi-imagine sa tao. Yes. Nga nganong gibiyaan siya, nganong gibiyaan nga nag-alagad man unta, ngano daghang pagmahay, because this line is pagmahay. Yeah. No, nagmahay nganong anong gibiyaan. But we will try to unlock this mahay o sa ordinary nga lay person. Ordinaryong tao nganong magmahay. Katong sa imong pangutana sis nga dunay magmahay nganuman nga nag-alagad man ta ko nimo. Kagahapon lang samtang adto ko pa doon sa misa. Nakapamalandong sa kuba. Kini atong pagpangalagad sa Ginoo. Nakasiguro ba ta ng atong gibuhat sa pagpangalagad? Nakaabot ngadto sa Ginoo? Unsay buot na akong ipasabot? Usahay baya kay natong pagpangalagad? Dili makapahimuot sa Ginoo kay dili subay sa toang pagpangalagod nga tiniuray sa Ginoo. Usahay do natay buhaton para sa Ginoo just to satisfy ourselves. 1, 2, just to show people nga unsay mong gibuhat nga maayo apan deep inside dili di ay kayo tunhay. And our God can see through our hearts. Amen. Mo na makaingon ka ba nga pila man kay gayon nga nangalagad ko sa Ginoo, nakaabot ka ni sa Ginoo. Ang akong gihalad diya basig dili pa angay. Kay tanawa ra gud katong isulti ni Sister Shirley nga nganong doon na may tao nga makaingon nganong gibiyaan mo ako. Pero wa siya kapangutana ngano ka no basig Basig siya mo inabali. Yes. Basig ako inibiya. Or doon na siya nabuhat nga dili mo abot ang iya mga pag-ampo ngadto sa Ginoo. One of the things, one of my favorites good is the book of Sirach. And it specifically states there that the kindness you show to your father melts away your sins, and when you pray, you are heard. Ang pagtahod lamang sa itong mga ginikanan, pagtahod sa itong mga katigwangan, makapadungog na
madunggan ang imo mga pag-ampo ngadto sa Dios. Makapalanay sama sa yelo. Wow. Makapalanay sama sa yelo ang kining pagtahod sa ginikanan. Yes. But then, incidentally karon sa atong palibot, makita man nato kung unsa ang mga bag-ong tubo, unsa may dag sukol. No? Usa ta makapangutanan niya na nganong gibiyaan mo ako. Tingali, una na itong pangutanan na itong kagalingon. Wa baka ko namiya. Usa kayo nabuhat din ako. Wa baka ko namiya sa Ginoo. Ang dula sa gilano nato, panaglitad lang. Klaro og tataw kay sa nato nakita sa iyang grabe kay gibuhat ngadto siyang asawa. And yet, he still managed to ask, in the end, Diyos ko, gano'ng ibiyaan mo ako? Tinuod na, no? Unya, that's why in this fourth last word, maybe it's also fitting for us to ask ourselves, examine our hearts, diing dapita ako ni biya sa Dios. Diing dapita sa akong pulong, sa akong buhat, sa akong mga panghuna-huna, nga ako ni biya sa Dios. Because, para nako Brad, grabe gyud ang gugma sa Dios alang kanato, no? Nga, I always do remember, kini bitawng diary ni Sister Faustina, nga, he is deeply hurt. God is deeply hurt when we doubt Him. Kanang magduda ta sa iyang gugma alang kanato. And then, muingon pa gyud siya nga, kanang ma-hurt siya anang dapita, unya, kanang kung dili na maka-convince nato ang iyang sakripisyo diya sa krus, ang iyang paghatag sa iyang kaugalingon diya sa krus, unsa pa man ang makapakonvince nato nga ang iya namang kinabuhi maog yung iyang giula alang kanato tungod sa iyang hilabihang gugma alang kanato. That's why he is hurt, deeply hurt, kung dudahan nato ang iyang gugma diri para nato. Amen. No? Gani, dili lang sa gugma kundi dili ang pagsalig nato kaniya. Kanang masaligon ta sa Dios ba? Mao na diha sa poverty in spirit, that we trust Him in everything. No? Yeah. Unya kaning poverty in the spirit nga ang tanan imo yung gisalig ngadto sa Dios. Kay kita gong tao gud, sukwahi mo gud kay ni atong gituhuan. Aton gud ang tuhuan nga to see is to believe. Yeah. Pagkadaghang We butang. don't walk by faith but by sight. Mao na nga kadaghan yun kaayo ang kinahanglan yun kaayo ang pagtuo. Dinha bitaw sa Hebrews 11:6, dinha ingon man gyud nga we have to believe in the existence of God. Kay ang pagtuo importante kaayo. That's why even in Nazareth he was not able to perform any miracle because people did not believe. No? Wa gyud sila motuan. So nganong naa may miracle mo mudangat nga wa man ninyo nituo dinhing dapita? No? So no one was healed, no miracle took place. Mao na nga dinha sa Hebrews 11:6 giawhag gyud ta nga motuo gyud bisag dili pa makakita. Dili pa ta makakita. Kanang dili gid na magsilbi ng to see is to believe. We have to believe first. That's why he reckoned Abraham's faithfulness as his righteousness. Katong pagsunod ni Abraham sa tugon sa Dios nga mulangyaw ngadto sa lugar bisag wa siya kibaw, wa siya masahid kung sa metabo dito. Sa katong pag-offer niya ni Isaac, di patuo lang yapon si Abraham. It was reckoned to him as righteousness, katarong. Nganuman, wala siya masayod apan anaa ang pagsalig sa Dios. Nagpabilin ang iyang tumang pagsalig sa Dios.
nahilom yun ta, Brad. Because, forgive us, but as we speak, this program is not scripted. And so even as we speak, Brad Alan and I, we get to ponder as we speak. We learn from each other. We learn from even as we interact with one another. Sometimes I think like, what is this program? Are we really targeting someone? Are we speaking to someone out there? Or are we speaking to ourselves? And we reflect with you as we reflect on the words that we discuss here. So anyway, thank you very much for being with us in this journey. And please don't hesitate to text us on the numbers that you see on the screen so that we can reflect on this passage together. And beginning April, just a reminder, beginning April, our program will already be aired at 8 o'clock in the evening, Mondays. Yes, that's a new schedule. So atong mga suki, Brad Jess, Sister Tess, o Sister Susie, balhin na ta ha, ayaw na mog 3 o'clock, diri na tag 8 o'clock every Monday. And Sister Pasita Seno, Brad Doc Nap Camacho, balhin na tag schedule. So don't look for paghigmata at 3 o'clock in the afternoon on Mondays, but 8 o'clock in the evening of Mondays. All right? Okay, So- so ato sang ibalik ang ato ang programa nga ato sa studio, and stay with us. We'll just give you just one commercial and we will be back. In the heart of Cebu lies an ideal place for the people on the go. Uncle Tom's Cabin Hotel gives guests a convenience of quick and easy access to Cebu's business centers. Offers spacious rooms furnished with all the modern-day amenities. Uncle Tom's Cabin Hotel, located at MP Yap Street, Barangay Capital Site, Cebu City. For reservations, call 032-888-8667. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Balik ta sa itong programang paghigmata, no? Karon pa ko nakalingkod diri kay daghan kay kog mga gipangatiman. So very sorry nga na late you ko, no? So may punishment sa list. Surprise! So tay atong gi-take up karon ang ikaupat nga pulong. Oh. Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. And then we were discussing, Brad Alan and I were discussing about some people nga murag magdagmahay ba nga nganong ning ani man akong kahimtang sa kinabuhi, nganong gibiyaan man kus Ginoo, nganong ging ani man akong pagsuway, nganong man ing ani, no? So mao na ang among dinhami ni musumpay ta diha dapita. Pero sa akong pamalandong sub-sister, tatay nga,
dili tingali na sala mangutana tas Ginoo no kay gibuhat man ni Jesus. Ngano gibiyaan ko nimo. So it's not a sin if we ask God, depende gyud sa atong disposition, especially when we ask him from the heart. Ngano man Lord, wa man ko kasabot, ngano man mo ni kahimtang. So we can, I think it's pretty all right also to ask God, ngano gibiyaan mo ako? Well, during that time, the Lord was been doing that as the human Jesus, not the Jesus as God. God. No, nga iyang ipasabot niya. Ingon na ang tao, sometimes you feel that you are kana bang abandon, no? So why did you abandon me, Lord? Muna na nga, humanly speaking, it will happen to us because God wants to test our faithfulness to Him. No? Kung asa yung kutob ang atong faith sa iya. Mo sa to among nasultihan ni Sister Shirley Taybanga, usahay mangutana ta niya na apan wa ta kapangutana sa tong kaugalingon. Ngano kano? Unsa man ko nabuhat? Doon na jud koy nabuhat nga dili man mo talikod ang Ginoo kanato. Apan in many cases or in most cases, if not in all cases, kita mo talikod sa Ginoo. Wala na, no? Kana lang, when you are with the Lord, imuse kay kas Ginoo nga nadyo kaniya, iya kang soyan. Kung asa yung kutob ang imong faithfulness sa iya. Muna, no? Makapangutana ka. So there are many situations, daghang sitwasyon nga Pero God never abandon us. Naradyo na siya gahuat. Gitugutan niya ang demonyo nga buhatag ni mo mga problema. Kay gusto siya musukod. Oh, nanakanako. Sukdo na ko, asa yung kutob ang imong pagkanaan ako. But once you are tested, ay grabe kay mga grasya, mga buti mo. Di yun ta magmahay. Di yun ka magmahay tay kay I think mahay ba in a way sa Ginoo is like murag missing in trust gyud, kuwangan jud kag salig sa Ginoo kanang if we trust God that much, no, poverty in spirit yun maorba ni kaning ug duna tay 10 commandments in the New Testament, in the Old Testament. In the New Testament is the Beatitudes. The Beatitudes. So ang kaning Beatitudes kanirong poverty in spirit, poverty of spirit nga kinahanglan yun total surrender yun, total dependence yun on God. Ano, mo pa may pag-abot na ko dyan diri. Ang nahitabo na mo dito dako kay hitabo sa kamutis. Katong babae nga niya og total surrender. For 10 years that she cannot walk in the wheelchair, she was able to stand up and walk. Even during the communion, wala na siya wheelchair. Lakaw siya pa yung Ngano man tayo, unsa may nakapaayo niya tayo? forgiveness. See? Hallelujah. And then she said, I will call my husband tonight that I already forgive him. So wala pa siya makatawag tayo. Oh, May pasaylo na sa daan, nadawat na din niya iyang kayuhan. Oh. Gikaluyan na sa siya sa Diyos. Praise God. Because the Lord, Panginoon niya nga forgive na siya. Read her heart. At tinuray iyang ingon nga iyang sa ilong. Dugay kay kuga. O niya. Kay ma-feel man ako. Hikap ko siyang tuhudan. Wa man yun. Wa yun. Forgive. Sister, doon na yun kayo ma-forgive. Nga ako ikaw, Lord. Kung saan man yung problema na niya, Lord? Kay baka man yun ka mo manifest. Kay iba man ko na mo manifest ng ganyan siya. Mo palpitate man akong gunitan. Then, suddenly, it palpitates. Shock. Uy, nana. Pero siya, naslain yun siya galing ko. Doon siya buot. Niya, ipukaw na ko siya. Were you able to see Jesus? Siya, pagani ko pangutan nakahag siya. Naggakus pa yun, may. Uy, kanindong. Okay.
Do not be in doubt, ha? Do not be in doubt. Ina siya. Stand up. Stand up. So, inamuha mong sakit. Kaya di mo siya katindog. Nawa. Walk. Lakaw siya. Kuha na. God. Amazing, no? Miracles still happen. Sus, ang taga dito ko, kay puno magsimbahan. Dasok. That was something to them. Yes. Pag uli niya, yan lang ito ko niya wheelchair na. Amazing. Wa sa mga gatay kisay muting ko din sa wheelchair. Yan, ingon siya. Balik mo kay kamong tanan. Ako'y pakaon niyo libre. Uy, makaingon yun datay nga adtong dapita wa gyoy makaingon nga Diyos ko anong gibiyaan mo ako. Nakakita gid sila sa buhi nga Dios. Diba? I was so amazed also with the priest there. He stayed there from the first topic up to the last topic. Wow. Sa healing of hearts na ko, hilak siya dito. So, he also witnessed tayo katong Yes. paglakaw sa Holy babae. siya. Praise God. So, nagtanaw ro na to, naka-witness at siguro ni og milagro ay si Brother Doknap. Parikoy, may pagtanaw diha Parikoy. Yes. And may kaingon man gyud ano, buhi gyud ang Dios. Oh, Buhi gyud kaayo. And we can never say nga kanang nganong gibiyaan mo ako. He will never leave us. Will never leave us. He loves us so much, no? Na ang siguro ang makaseparate ra gyud kanato sa iyang gugma kana ra yung sala. Kita ra gyud. Kana ra yung sala. Kung padayunon gani na ang pagpatuyang sa lawasnong kailibgon o sa sala, anha gyud na. Anha malukapa ang atong The tagsa-tagsa Lord Jesus knows nga wa siya biyay siya nga mahan. Ang iya lang kato is one of the teaching nga iyang ipasukmot diri kanato nga there are times in our life that we can feel emptiness. As a matter of fact, amo na mong hisgutan ni Sister Shirley kaganina, kaysa 7 ka pulong sa tong Ginoo ibabaw sa cross. That was the only time nag-i-address yung Diyos Amahan, Diyos ko. Kay ang una o ang katapusan, Amahan ko man. That was the only time kay actually iyang gikoto ang Salmo 22. Salmo, Oh. So kang Haring David to ng mga pulong sa iyang pagkatawhanon, iyang giangkon to nga iyaha para mapadangat ngadto sa Amahan ang sangpit sa katawhan. Ang ato ang pangayupo sa Amahan. Now, I think I will be giving that karong Merkulis ayaw niyo kinahanglan mga region mo sa permitting na to sa Merkulis. Kaya I will be tackling about those things. No? Hasta ang consumatum is it is finished. Natapos na ang tanan. I-explain nato na tanan. No? Kay daghan man kanato kod nga wa pa jud kayo makatugkad sa mga pagtulunan, no? Niya akong ipakita kung unsay unang niabot samtang galuhod si Jesus dito sa Getsemani nga nag-ampo. Ang dugo ba nga miagas nga himatok rito kanang ang dugo nga miagas siyang agtang o ang kupa ba? Hay may nauna ng duwa. No, I will be explaining that. Okay, that is the cup of sacrifice. Which one come first? Ng scientifically nga itawag like hematocrit. Ang singot nga nahimong dugo. Kahadlok nimo ang Gisingot niya ang dugo na. Sa werto. Muna na, nindot yan na, karong Merkulis, tambong yun mo kay ato nang ihatag nga mga information, mga pagtudlo, no? Pagtulunan as a Catholic. No? aron maladman ang atong kahibalo. Bahin sa atong pagtuo.
Doon na day umaabot sa nimong schedule tay adto sa Hilongos, Oo. Pizza 16. Oh, matod pa ni Joan. Joan, oo. So, atong awhago ng mga taga-Hilongos sa pag tambong kung doon na mo higayon. Kay tibok adlaw siguro ni tibok hapon ron tay. Ay, buti mo kapon siguro na Oo. kumabot mo buntag. So ato lang ng Kunya ang maabot. public market po sa Madawi, no? Puto sa tong pizzaha. Public market? Yes. Mga kay ako sila Ang mga tindira tay? Oh, sila ilang mga nambaligya dito. Ako sila inang Way maninda na tay. Wala. Kay Mandawi na tuloy. Oh. Kinahingon na to primero carbon kay si Bining may ni represent, no? In fact, Bining was here. Ako sa lagi na nga, tagaan yun yung panahon ang Ginoo. No? Kay usahay, ikalimta na to ang the one who give us the gift. We are so focused to the gift that we forget about the gift giver. Tinuod na. Niyarad yun ta sa itong income. Kisa may gatag sa income na to, kana mo ito dahon. Amen. Kunya, nisugod sa sila nga, magkuhan doon na sila area dito, nga once a month mga tagtao, Bible study. Oh. Amazing. Nindot kayo, no? So, karon nga, Semana Santa, malipayon kay ko, kay usara ka adlaw nga akong day off. Karon ra imong day off tay pero wa man ka nag day off tay na late gani kag suds pagigmata kay do na sad kay giatiman didto. Ano na Yeah. patay si committee. Yeah, at 5:30. So nindot bitaw ni nga hinuklugan ni nato atong nga paistoryawan na si Brad Nito Mm. sa mga pangitabo dito. You know what? Ang FLM? nakita nato sa mga membro, imagine, to serve dito, you have to give a donation of 2,500. Per Para head. lang mo-serve ka, Per head. per head. Head. Okay, layo man gyud tay. And I think that covers already the fare back and forth, the bus that they rented para doon nagyoy bisag asa papaingon sa simbahan padung sa gipuy-an anagyoy bus. Unya og pagkaon. Kay ang pagkaon sa participants ang nangadto ang ni-serve mao pay nagpakaon nila. Na tulo na kaadlaw. Na one day. Kita ni mo sa kabisi sila ba? One day. Magluto, Stay. mag-serve, sus. Kita ni mo, hulmigas sa kagalihok ba ko. No, ma-feel ni mo ba nga? Ang gugma, no? Oh. Ang gugma sa pag-alagad tay. Oh. Where can you find that if you Zero. want to be a servant, Na ikaw pa pabayron. Mubayad pa ka. Aron pa ka mo serve. That's amazing. That's why we would like to congratulate the Family Life Ministry for such wonderful work. The work of ang plano charity. na sa Isbantayan Island. Sa sunod. Adto na po sila sa Bantayan Island. So, the Holy Spirit is really working within the community. Among us, no? So ato lang palihokon o ato lang tugutan na atong kaugalingon kita mismo na makalihok ang Espiritu Santo dinhi sa atong mga bulaton. Amen. Amen. Unya, balik ta sa pulong tay. Basig doon na pa kay gustong pa-enrich. Aron nindot yung kaayo ang pulong, ay kaupat nga pulong nga Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. Usa ni sa mga pulong tay ba o usa ni sa mga bersikulo diri sa Biblia nga intuto gyud na Aramaic ang pagsulti ni Mateo ug ni Marcos nga Eli Elis Sabachthani. So murag
gipahimug-atan jud pag-ayo ba ang katong pagsulti ana sa atong Ginoong Hesus ibabaw sa krus. Niya sa iyang pagsulti ato siguro sa iyang pagpamulong, siyempre at tubangan sa kadaghanan. Ug dili usab sayon akong balikon sa pagsulti nga dili lalim nga naa ka nagbitay ka sa krus unya mo ginhawa ka lang para ka makasulti. It was full of effort nga iya nang gipamulong apan na himo lang yapon niya sa pagsulti. Ang usa ka pagtulon ang nagihatag ni Jesus niadto. Muna nga dili kamo magmahay. Ako gani nga anak gibiyaan magani kamo pa ka. Pero tay dili man gyud ta mahimuwag. Grabe man gyud kay ta kapinangga sa Dios. Dili kita mahimuwag sa Dios. Not at all. Ang makapahimuwag ra gid nato, and I would repeat this, is just our sins. Di na just ang ato ra yung sala. Mao na nga sa panahon sa Kwaresma, gidapit yun tatanan nga tumutuo nga muduol gyud sa sakramento sa kumpisal, no? Unya nindot yun na nga pagduol nato sa sakramento sa kumpisal nga ato gyud nang gitilok tanan nga mga sala, kay aron wala gyud tay mahayan nga kalimot man day ko adto, or sins that are just like put in the back, or like sins that we have intentionally rationalized and justified nga dili man niya ito sa kay kasabot ng Ginoo adto Oh, mo na ana tirada sa demonyo. mm. Anyway, kasabot mong Ginoo nga dili ta perfect. No, yun na makasama yun ta. No? That is a blasphemy, ha? Imong tumutunga sulti ang Ginoo. O lain sa natong bantayanan, labi pag makakumpisal ka na, labi pa o kinasing-kasing yung pagkumpisal, pagbantay kay moabot gyapon ang mga pagsuway. Nga naman, tintalon ka pag-ayo kung sa ito'y mong ipangumpisal, mas ito'y tintalon balik. Unya ang inig kasunod kay because that same sin is committed, maor gyud gihapon ang pagkumpisal, so that there is no transformation that takes place. Walay na hitabo nga kausaban, no? Tungod manggod ni tay kay dili manggod nato ma-personal gyud kaayo ba nga pananglitan Jesus is crucified, no? Dili man ta mo ingon nga ang ako mangyong pagkabakakon mo'y naglansang naglansang ni Jesus, ang akong pagkamarites mao mangyoy nagbutang og purong-purong, ang akong dili bitaw na personalize that mao na nga ang repentance dili gyud ingon nga kinasing-kasing wa may sorrow, ano, wa man naguol nga nakasala, wala man gyud. Ano nagabitay ka ng atong Ginoo dina na naibabaw ng cross? Tungod yun na sa atong mga sala. Pero mga kaiksunan, kung buot ka nga dili makapahulay si Jesus dina na ng cross nga kanunay siyang magabitay, hala padayon pagpakasala. Apan kung ikaw maluoy magtanaw ni Jesus dina ibabaw sa cross, muna itong meaning, muna lahi kitang Katoliko, muna doon na tayo mga images in order to ask our conscience. Kay ka na lang pagtanaw ni mo, anak. Doon na ka na may bation. Sus, no? Pag-usab na Diyod ko, aron ang Ginoo, dili na magbitay kanunay na ng krus. Muna nga, wala kasabot ang uban nga mga denomination. Ano naman tayo mga images? Those are mga meaning to examine our conscience, to remind us. Ayaw na pagpakasa aron ang Ginoo dili na magbitay na ng cross, makapahulay na. See? Sometimes tay ang atong mga images nga ibutang nato sa tong altar, dili man gyud kayo vivid bitaw, pero tay sometimes bitaw tay butangan bitaw na nakog sound bitaw. Butangan akog sound like what could he be
crying out? What kind of groaning and pain is he going through? Di lalim? Di jud lalim. Ug paminaw nimo bitaw nga kanang Anything that helps you how to repent and be sorry and be back to our Lord. That is something. Ayaw na nga, idolatry. No. No. Oh, bitaw tay kay kanang crucifix wa may sound gud gibutang. So if you are really going to put a sound dinha the crying of Jesus kana bitaw gaago sa kasakit kasi di man to ingon nga soundless to. He was writhing in pain. And tingali kung sound lang kumaminaw murag di na tingay ko kabarog og huna-huna kung giunsa gid niya pag-ula ang iyang kaugalingon aron lang pagluwas kanato, no? Ang grabing manggay karon mga paghitabo sa tibuok kalibutan nga especially dito sa lugar kundi na tao nga atong Ginoong Hesus sa pagkakaron grabe kayo kagubot dito ato na ning apil sa itong mga pag-ampo, no? Now, sa Middle East. Isgutan man na nato. Atong Merkulis. Niyagyo na ako si Father Lito na please pray for the peace there. Ko Lord, nga no, naigon ani mo ni Lord. Pagkaninduta mo, ako nakapasara ko. Matthew 23. Mo na hinungdan ang gubot karon. 31 to 36. 31 to 36. Oh, Matthew 23, 31 to 36. Aniya, busa giangkon ninyo nga mga kaliwat kamo ni adtong mga tao nga mipatay sa mga propeta. Sige, padayon og tiwasan ninyo ang gisugdan sa inyong mga katigulangan. Mga bitin o mga anak sa mga bitin. Unsaon man ninyo paglikay nga dili kamo kasilutan didto sa impyerno. Busa, sultihan ko kamo. Padadaan ko kamo mga propeta o mga maalamon o mga magtutudlo. Patsyo ninyo ang pipila kanila o ilansang sa krus ang uban. Ang uban, pamunalan ninyo sulod sa inyong mga sinagoga o gukdon ninyo sila gikan sa usa ka lungsod ngadto sa laing lungsod. Tungod niini, ang silot sa pagpatay sa tanang mga tao nga walay sala ana idakdak kaninyo. Sukad sa pagpatay kang Abel nga walay sala ngadto sa pagpatay kang Zacarias nga anak ni Barakias nga inyong gipatay tunga sa altar o sa templo. Sultihan ko kamo nga ang silot ni ining tanang pagpatay mahiaguman sa mga tao ni ining panahona. Una, tanaw ang mga Kristiyano yun sana dito. That is a punishment. Unya, ang kaning duha nag-away karon, mo nagluto sa Kristiyano. Ang Muslim o ang Hudiyo. Muna magpatay na sila. Sila Muna punishment, gagapatay sila. Ha? Ato gyapon iampo kay hopefully tay dili mo dagan diri. Ha? Sa iyo lang katay naglakaw ko, nangita ko gasolina, fuel, dunay gasolinahan nga abot nag 80 litro tay kagahapon. 80 litro. So dili apektado gyapon kitang tanan mga igsoon. Wala, we are the mystical body of Christ. Whatever happens to one part of the body, the whole body suffers. Mao ni puti pasabot nato nga mag-inampuay kita alang sa kaayuhan sa tanan.
Kay kitang tanan, mga igsoon man, ubos o diha sa mata sa Dios. Busa. Una jud moabot nga mapokus na jud sa hingpit nga atong oras. Magbilin tag hamubo nga pagkampo. Yes, tay. No? So, mga kaigsunan, ibutang na to ang atong kaugalingon sa presensya sa Ginoo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang itong Amahan, kaming tulo nagkahiusa na tinuod kini karong gubat na itabo kini nga tungod sa ilang binuhatan. Usa kani ka silot tungod sa ilang binuhatan. Panlangit ang Amahan. Ang usab sila gyapong igsoon. Kung mahimo lang, itugot nga, kumana, ang ilang panagbingkil. Yes, nang itong Amahan. Kami usab nangayo kanimo nga unta ayaw ihikaw kanamo kanang imong amahanon nga gugma karon amo sa nakapaambit sa mong kaigsunan nga naa karon nga nahilayo kanimo kanang mga tao nga nakasala na grabe nga sala nga dili na gani madawat sa katilingban na unta makamaubi mo pasaylo kanila. Ang itong Amahan, kami niyaga-alagad kanimo. Ipahigayon nga unta ka ng imong gugma nga way kinutuban. Amo sa nang maangkon sa among kasing-kasing aron ka mausad mi mo pasaylo may gugma ngadto mga tao nga nakasala ka namo unta usab ikapa kanang karon nga nananaw karon itong uban nga nakinanglan pag-alim sa ilang mga balatian sa ngalan ni Jesus, heal in the name of Jesus. Wala la siyang dalawang wala. Yala la siyang. Jesus. Jesus. And Lord, we promise to you that we will continue to serve you no matter what happened to this world. Kay amo nang gihatag ang among nga promesa nga dili kami mutalikod sa among responsibilidad. In your mighty name, o sa pagpangama sa among mahal nga inahan, o sa ngalan sa imong anak na si Jesus. Amen. 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 Sa mga Santo. Amen. Shalom. Have a blessed week ahead. God bless you. See you next Monday. Magkita-kita ta pag-usab sa sunod Lunes, dinhi lamang sa atong tulumanon, paghigmata.